May mga bagay na ating nasasaksihan, ngunit hindi natin nauunawaan at mahirap ipaliwanag. Ito po ang Filipinoy Media Production in cooperation with MJC Training and Consultancy at ng Daniel Layton Organic Products. Inihahandog ang Breakthrough, ang programang Tagos sa Puso. Ako po si Daddy Rick Cervantes mula dito sa Legazpi City, Philippines, muling bumabati ng mapagpalang araw sa inyong lahat. Masaya ang mga Facebook mates dahil nakapagbibigay po sila ng payo sa ilang mga nagdulog ng problema na naipost po sa aking wall. Nagpapasalamat ang mga senders sa mga nagbigay ng comments. Malaking tulong daw po ito sa kanila para makakagawa o angkop na pagpapasya sa kanilang nilapit na problema. At ako rin po ay nagpapasalamat sa tiwala ng bawat Facebook mates. Narito po palagi si Daddy Rick para po sa inyong lahat. May lumabas na balita sa Google na mayroon pong na-pick up na mahiwagang tunog na naririnig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang uri ng ingay na pinaniniwalaan na nanggagaling sa kalawakan o sa outer space. Marami po nagbigay ng reports at mga testimony sa iba't ibang bahagi ng mundo na ang ingay nito ay kakaiba at ito ay pinaniniwalaang ingay na mahiwaga. May mga nagsabi na itong ingay na ito o tunog na ito ay binubuo ang salitang Jesus. Kaya may nagbigay ng mga panukala na ito raw ay pasimula ng pagdating ni Jesus. Ang ingay po ay nanggagaling sa kalawakan na ang paniwala ng ilan ay sa kalangitan sapagkat naniniwala sila na ang kalangitan ay nasa kalawakan. Meron din po nagbigay ng opinyon na ito ay ingay na dala ng pag-align ng mga planeta. Ang pag-ikot ng mga planeta sa kalawakan ay nagdulot daw po ito ng ingay at ang pagtatakbo ng mga meteorites at ang mga mabilis na paggalaw ng mga sun flares mula sa araw ay nagdulot po daw ito ng ingay. Meron din nagsabi na ang ingay na naririnig ay ang paggalaw din ng mundo. Ang patuloy na paggalaw ng fault line ay nagdudulot ng ingay at kung saan ang lupa ay nagagalaw at ito ang ingay naririnig ng mga tao sa iba't ibang bahagi o lugar po dito na malapit sa mga fault line. Alam po natin na meron naman talagang nasasagap na mga sound mula sa kalawakan. At inyo po itong nakatala sa mga satellites na kung saan ina-analyze ito ng mga scientists. May mga sound na umiikot sa mundo ngunit hindi po natin ito naririnig. Ngunit kung mayroon man pong equipment na pipick up po nito, kaya pong patunayan na kahit malayo, maaari pong marinig ang aking pong tinig. Kung magsasalita ako mula dito sa Legazpi City, maaari po akong marinig ninyo. Ang tawag po ay sound o ingay na yon ay frequency. Hindi nyo ito maririnig kung wala pong instrument o kaya equipment na makakapag-pick up ng frequency. Tulad po ng mukha ko na maaari po o inyong nakikita ngayon na kahit ako po'y malayo ay kitang-kita po ako nyo kahit wala po ako dyan. Hindi ko po kailangan na pumunta sa isang lugar para po makita. Tulad ngayon, nakikita nyo ako sa YouTube. Narinig po ninyo ang boses ko pero malayo po ako. Wala naman po ako dyan sa katabi mo. Pero malinaw na nakikita nyo ako at naririnig. Ang tinig at ang image ng inyong lingkod ay na-pick up ng frequency ng YouTube kaya naririnig nyo at nakikita nyo ako. Ibig sabihin, may mga sound and images na nakikita at naririnig na kailangan lamang ng mga equipments. Hindi po natin mapapasubalian na ang mga sound o ingay ay nasa paligid lamang natin, ang mga images ay nasa paligid lamang natin, hindi nga lang natin nakikita at naririnig. Ibig pong sabihin, mayroon na dating mga images at mga sound na nasa paligid po natin. Paikot-ikot sa mundo, ngunit hindi tayo aware kasi hindi po ma-pick up ng ating tenga at hindi makita ng ating mga mata. Ang mga boses at mga images na nakaraan
o dumaraan ay paikot-ikot pa rin ito sa mundo. Kinakailangan lamang natin ng equipment para marinig ito at makita na patunayan na mga bato po ay nagsasalita. Ha? Sigurado ka ba, Daddy Rick? Noong time na pumasok si Jesus sa Jerusalem, pinagbawalan po ng mga pari na pagsabihin o pinagsabihan si Jesus na sabihan ng mga tao na huwag mag-ingay sa kanilang pagpasok sa Jerusalem. Alam natin, napakaraming tao ang naghihintay kay Jesus at ito'y sumama sa kanya nang pumasok sa Jerusalem. Ang sagot ni Jesus, kung pipigilan ko ang mga tao, ang mga bato ay mag-iingay. Bakit ay ang bato po ba ay nagsasalita? Napatunayan na po sa pamagitan po ng pagsasaliksik ng mga siyentista na ang bato po ay nagsasalita. At ang mga sound ay nare-record sa mga bato. Ibig sabihin, hindi po may tatago ng tao ang kaniyang mga sinabi o ginawa sapagkat nakarecord ito sa mga bato, tulad ng mga dingding ng bahay. Kaya, tama po ang sinabi ni Jesus na magsasalita ang mga bato. Ito ay isang katotohanan na nakakagulat sapagkat wala po tayong secret o mga maaring ilihim na hindi po mabubunyag. Ang pagbulong natin ay napipick up at ito po ay naririnig sa buong mundo. Kahit ang inyong halinghing o hagulgol ay naririnig ng kahit na nasa malayo ang mga tao o ang mga taong ipinanganak ng una sa inyo o taong ipapanganak pa lamang. Hindi po reliyon ang aking tinutukoy. Ito po ay napatunayan ng science. Ibig sabihin, ang mga binitawan na kataga ni Jesus ay scientific. Hindi salitang patalinghaga, kundi literal ang kahulugan. Totoong nagsasalita ang mga bato. Hindi lamang po natin naunawaan ang mga salita ni Jesus, pero ito po ay totoo. Ang bawat tunog ay may kahulugan. At ito ay sa internet, ang mga scientists tulad ng mga sound na pumapasok po sa internet, nagiging salita ito at nagiging images. Ang mga scientists ay pinag-aralan nila ito para maipaliwanag sa atin kung anong ibig sabihin ng mga sound o tunog na nasa paligid natin. At ang bawat tunog o ingay ay merong kahulugan. Maring sabihin natin, hindi natin nauunawaan. Tama. May hindi natin naririnig ngayon, kaya po itong patunayan na meron palang boses na umiikot sa mundo at ito ay may kahulugan at ang mga scientists, ito po ay naipaliwanag nila at ito ay naipakita sa pamamagitan po ng internet. May mga tao na nakakarinig po o nakakarinig din at nakakakita ng mga tunog at mga images na ito, pero wala po silang gamit na instrument. Ang tawag po dito ay prophets. Pati ang mga darating ay nakikita din nila. Mahirap paniwalaan dahil hindi po natin nauunawaan, pero po totoo. Ang religion naniniwala na may mga prophet noong panahon, ngunit ayaw nilang paniwalaan na may mga propeta sa ating pong kapanahunan. Ayaw nilang tanggapin ang propeta kasi makaluma daw po ito. Kahit na mga nagsasabing full gospel believers, kahit na yung naniniwala sa tinatawag na five-fold ministry, hindi nila matanggap na maaring may propeta pa rin sa ating kapanahunan na siyang magsasabi ng mga bagay na hindi natin nakikita at naririnig. Yung iba, sila na ang nag-i-interpret, pero ayaw nilang tanggapin na propeta sila. Kasi, meron po silang nabasa sa Bible na ang sabi, beware of false prophets. Na hindi nila gaanong inunawa na ito ay warning na mag-ingat sa mga bulaang propeta. Kung meron na tinatawag na bogus na dollar, ibig sabihin may genuine dollar. Naging scarecrow ang salitang nabasa nila at hindi nila inunawa na mayroong false, mayroong true. Kung merong bad, merong good. Kung merong evil, merong good.
Kung meron daw demonyo, meron ding angel. Nakatatak sa isip ng mga religious clergies ay ang negative. Nakalimutan nila ang positive. Tayo po ay nabubuhay sa ilalim ng batas na tinatawag na law of contrast. Lahat ng bagay ay may katapat. Tulad ng itim, katapat niya ay puti. Ang marumi, malinis, kapanganakan, ang katapat niyan ay kamatayan. Ang invisible, ang katapat niyan ay visible. Ang babae, ang katapat ay lalaki. Ito ang katotohanan na dapat maunawa ng bawat isa. Mayroong positive at mayroong negative. Yun na lang na mayroon pong sinabi sa kasulatan na ang mga bagay na ating pong nakikita ay pawang mawawala. Ngunit, ang mga bagay na hindi natin nakikita ay mananatili. Ang mga nakikita natin ay mga anino lamang ng tunay na bagay. Mga bagay na darating. At ang hindi natin nakikita ang siyang walang katapusan at walang kamatayan. Ito po si Daddy Rick Cervantes Jr. na muli nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you richly. Diyos mabalo sa indugabos. Salamaton.